Hindi naman malala yung sugat sa noo niya. And upon observation, gumising naman siya agad at hindi siya nagsuka. Pero kung sumuka siya, then we have to perform a CT scan and other tests. Pero kakailanganin namin ng consent ng relatives. Public hospital ito, pero hindi kasi libre yung ganitong mga procedures eh. Naiintindihan ko po, Dok. Mabuti na lang po na sa mabuting lagay si Lola. Pero sana na lang po dumating yung pamilya niya kasi kailangan ko na rin pong umalis. The problem is, walang maalala si Lola. Hindi niya alam ang name niya. And my initial assessment, she's experiencing amnesia. Nasa kanya kasi yung mga symptoms. Memory loss, confusion, inability to recognize kung sino siya o kung saan siya nakatira. O, Dok, masasabi niyo po ba kung kailan pwedeng bumalik yung memory ni Lola? Hindi natin yan madidetermine exactly eh. Pero it can also be temporary. Wala naman siyang concussion. Pero bukod sa pagkabagok ng ulo niya, maaaring ang isang naging cause ng kanyang amnesia ni Lola ay yung medication na iniinom niya or emotional stress. La, hello po. Ako po si Ina. Dinala ko po kayo dito kasi nakita ko kayo kanina natumbat na wala ng malay. Ano ba talaga nangyari? Bakit ako tumumba? Wala akong maalala. Yun na nga po, Le. Kasi ang sabi po ni Doc, baka po may temporary amnesia po kayo. Amnesia? Yung ano? Parang sa mga palabas? Opo. Pero wag po kayo mag-alala. Sigurado po ako hinahanap na kayo ng mga kamag-anak niyo. At binilin ko na rin po kayo kay Doc. Siya na po ang bahala sa inyo. Lucky lang ko na pong umalis. Mag-iingat po kayo, ha? Huwag mo akong iwan. Huwag. La, huwag kayo mag-alala. Sigurado po ako, darating po ang pamilya niyo. Paano kung hindi? Paano kung mag-isa na pala talaga ako sa buhay? Tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. La, gustuhin ko man po. Pero sa totoo lang, wala po ako maitutulong sa inyo dahil mahirap din po ang sitwasyon ko. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Paano kung biglang tapo na lang ako ng ospital kung walang sumundo sa akin? Tulungan mo ako, please. Tulungan mo ako. Nakapag-file na po ako ng report sa presinto. Tapos babalik-balik na lang po ako para i-check kung may naghahanap po sa inyo. Tandaan po. Maraming salamat talaga, Ina, ha? You're welcome po. Saka ko na po. Asa po. Home sweet home. La, basta po yung billing po ni Doc, ha? Pahinga lang po kayo. Tapos, walang stress para mabilis pong recovery niyo. Okay? Sorry, ha? Hindi ko naman gustong sumiksik dito sa inyo. Po? Lola, ba't po kayo nag-iisip na ganyan? Wala naman pong ganun. Hindi ko naman kasi inisip na ganito pala kaliit yung bahay mo. Very poor ang ventilation. Kaya parang halos walang pumapasok na hangin. Oh, wow. May ganung comment pa? At umi-English ang lola mo, ha? May nalalaman pang poor ventilation. Saan ba nabibili yun, sis? Tsaka, rich ba yan?
Pwede naman. Di ba nga ako din dati, nahirapan ako mag-adjust dito. Pero, baka nagpapakatotoo lang si Lola. Ganyan naman siguro ang personality niya, di ba? At least alam natin na kahit may amnesia siya, true to herself pa rin siya. Lola, may kapatid kasing ititira dito si Ina. Kung kailan mangyayari yun yung di pa namin sure. Sobrang bait kasi nitong sis ko eh. Kaya siguro hindi niya pa nakikwento sa inyo yung pinagdadaanan niya. Ay. Hindi ko... Kung nakabalik na yung kapatid mo, paalisin mo na ako. Siyempre. Hindi po. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Huwag niyo pong isipin yung sinabi niya. Hindi po mangyayari yun, okay? Di ba, sabi ko nga eh, bawal ma-stress. Happy thoughts lang. Happy. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kung hindi mo ko tinulungan. You're welcome po, Lola. Magpahinga lang muna po kayo dito. Bababa lang po ako saglit. May ayusin lang po ako sa pedicab. Tapos, gagawa na po ako ng dinner natin. Gutom na nga ako eh. Kasi, walang lasa yung pagkain sa ospital. Matabang. Sige po. Unahin ko na lang po yung dinner natin. Sige, wait lang pala, ha? Psst. Ano ka? Di ba ang tubig? La, tubig, La. Bakla ka ng taon. Bakit inuwi mo dito yung matanda? Ano to? Charitable institution lang ang peg? Hindi ko naman matiis si Lola. Imagine nung mag-isa na nga lang siya tapos feeling lost pa. Paano kung maulit-ulit yung nangyari sa kanya kanina? Sis, hindi ko siya kilala. Ano ka ba? Bilis mo talaga magtiwala. O paano kung nagpapanggap lang yan? Nakita mo yung suot? Pang madam. Mamaya, drug lord yan. Ito naman, oh. Kung nakita mo lang kung gaano siya ka-helpless kanina sa ospital. Ay, ganun ba ang helpless? Ipang mayayaman nga yung mga hirit na ni. Ano naman ngayon kung mayaman siya, hindi niya maalala. Ang kailangan niya ngayon yung tutulong sa kanya. Oo nga. Pero ang point ko lang, ang dami mo mga problema, nagdagdag ka pa ng alagain at papakainin. Sir, ilang beses na namin talagang sinubukan eh. Decline talaga. You're so stupid! Ano ba nangyayari? Sige, ako na lang magbabayad niya. Kailan talaga pakialamero ka? Sip mo talaga sa lola ko. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Wala pa rin ang lola mo. Panik na naman agad kayo. I'm sure pag naamoy ni Lola na nandito na ako magmamadali na yun para sermonan ako. I'm supposed to be an heiress. A princess. Pero si Lola ata gusto niya ako magmukhang beggar. Samahan mo si Yuan. Perfect din ito para magpa-impress ka kay Madam Aurea. Always remember, sa kanya pa rin magagaling ang mamanahin ni Yuan. Sana meron din akong kagaya mo sa buhay ko. Asawa, yung anak, yung mga apo na mag-aalala sa akin. Magmamahal. Ikaw na naman! So hindi na pala yaklab ang pag-aari mo? Pati rin itong kalsada, inangkin mo na rin. Kaya kahit ano, papangkain mo, ganon? Sino kaya yun?